Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, bangon sa bagong sigla, kababayan. Kasama ang social media, powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas. Sa buong Pilipinas, 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Salubungin ang panibagong umaga. Isang oras na balitaan at talakayan. Mga kwentong kabibiliban. Mga balitang dapat ninyong malaman. Good morning, Bicolandia! Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Magandang umaga, Bicolandia! Isang mainit na pagbati mula sa Good Morning, Bicolandia. Kami po ang inyong kasangga sa mga balita at kaganapan sa buong rehiyong Bicol. Ako po si Gary Carl Carillo. Sa bawat umaga, kami ang inyong tagapaghatid ng mga pinakamahalagang impormasyon sa makabagong serbisyo at proyekto sa ikakaunlad ng Bicol sa bagong Pilipinas. Ako, si Nancy Medjavideo. Huwag palampasin ang mga kwento at talakayan na magbibigay linaw at gabay sa inyong araw. Good morning, Bicolandia! At ngayon, ma'am, tuloy-tuloy nga yung mga pagsuspensyon ng mga lokal na pamahalaan dito sa lalawigan ng Albay dahil nga nakakaapekto pa rin ang shear line sa panahon dito sa Bicol Region. Yeah, Gary, good morning sa mga kababayan po natin. Today is Feb 21. Thanks God, it's Friday, Gary.
Well, medyo maulan. Grabe ang ating share line. Grabe po ang ulan kahapon pa. But anyway, before sa ating mga balitang lokal dito po sa ating Good Morning Bicolandia, ating mapapakinggan kay Gary. Ano muna yung mga updates natin, Gary, doon sa mga LGUs across the province na nag-suspend ng kanilang face-to-face classes? Suspendido ngayong Biyernes, February 2021 ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Bicol Region, bunsod ng masamang panahon dulot ng shear line. Nagpalabas ng suspensyon ang lokal na pamahalaan ng Legazpi City, Daraga, Camalig, Tabaco City, Ginubatan, Bakakay, Pulangi, Malilipot, Uwas Albay, Santo Domingo, Ligao City at Malinaw. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Patuloy ring subaybayan ang mga opisyal na anunsyo mula sa local government units at mga kinauukulang ahensya ng gobyerno. Ma'am Nancy, kahapon nagpalabas ng pahayag nga din si Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. Mahigit 4 na milyong ang inilaan ng lokal na pamahalaan para sa pagpapagaan ng baha sa Barangay Rawis. Naglaan ng lokal na pamahalaan ng Legazpi City ng mahigit 4 na milyon upang tugunan ang problema ng pagbaha sa Pag-asa Drive, Barangay Rawis, Legazpi City. Sa Facebook post na ibinahagi ni Mayor Alfredo Garbin Jr., ang mga larawan ng mabilis na pagtaas ng tubig baha sa naturang lugar. Sa kasalukuyan, sumasailalim pa sa bidding process ang nakatakdang pagpapabuti ng drainage system upang masolusyonan ang matagal ng problema sa pagbaha. Samantala, inatasan ng alkalde ang City Engineering's Office na magsagawa ng inspeksyon sa mga kalapit na ari-arian matapos matukoy na may ilang establishmento ang sumakop sa mga sidewalk sa kahabaan ng mga kalsada ng Legazpi City. Kaya naman para sa ating mga balitang lokal ngayong umaga, 14 na bagong doctors to the barrio ipinadala ng DOH Bicol sa mga LGU. Magayon Festival ngayong 2025 ipinagpaliban dahil sa national at local elections. Tabaco City, binuksan ang bike lanes at walk paths para sa aktibong transportasyon. PNP Bicol, tiniyak ang kahandaan para sa midterm elections sa May 12, 2025. Mga nasunugang pamilya sa Labo, Camarines Norte nakatanggap ng agarang tulong mula sa Department of Social Welfare and Development Bicol. Para sa ating ulat agri, Department of Agriculture Bicol lumagda ng kasunduan para sa pag-unlad ng agri-fishery sa rehiyong Bicol. Mamaya mapapakinggan din natin ang ating palitan ng dolyar at piso. Para naman sa ating police report, halos 4 na milyong pisong halaga ng droga nasamsam ng PNP Bicol. At sa ating balitang nasyonal, Pangulong Marcos muling pinasisiguro sa Armed Forces of the Philippines ang pagdaraos ng isang mapayapa, credible at maayos na halalan. Mamaya, magkakaroon din tayo ng ulat panahon, gayon din ang Bantay Bulkan. Para naman sa ikalawang segment ng ating programang Good Morning Bicolandia ngayong araw, makakasama natin ang Dean ng Bicol University College of Arts and Letters, Dr. Adrian B. Aguilar. At yan ang ating mga balita ngayong umaga. Okay, Gary, bago natin tunghayan ang ating detalye ng ating mga balita sa lokal, of course, police report, another segment ng ating program, and national news. Well, handa po kayo mga kaibigan. Later, ating matutunghayan yung guest sa ating program, and of course, yung mga detalye with our full support of Radyo Pilipinas Albay sa lahat ng division ng ating station. Maski maulan, Gary, talagang rain or shine. Mga kaibigan, dahan-dahan po nating nararamdaman, napapakinggan yung government media, ang Radyo Pilipinas, dito po sa Good Morning Bicolandia. Para sa ating unang balitang lokal, 14 na bagong doctors to the barrio ipinadala ng DOH Bicol sa mga local government units sa Bicol Region. Ang buong ulat mula kay Emmanuel Bongcodin. Radyo Pilipinas Report. Ipadala ang Department of Health Bicol Center for Health Development or DOH Bicol CHD ng 14 na karagdagang Doctors to the Barrio or DTTB sa iba't ibang local government units sa rehiyon noong February 17, 2025. Ayon kay DOH Bicol CHD Assistant Regional Director Dr. Rosa Maria B. Rempilio,
Mahalaga ang ginagampanang papel ng DTTB sa pagtugon sa natatanging pangangailangang medikal ng bawat komunidad, lalo na sa mga liblib na lugar. Isa-isang tinanggap ng mga sumusunod na LGU ang kanilang nakatalagang doktor. Ginubatan at malinaw sa Albay, Vinson sa Camarines Norte, Irigas City, Lagonoy, Libmanan, San Jose at Tigaon sa Camarines Sur, Virac sa Catanduanes at Baleno, Balud, Palanas, Kawayan at Mandaon sa Masbate. Nilagdaan ng mga alkalde ang kinatawan ng DOH Bicol CHD ang isang Memorandum of Agreement bilang patunay ng patuloy na pagsuporta sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa mga malalayong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Emmanuel Bongkodin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. At sa iyo, Eman, sa iyong balita na yan. So magandang balita po yan, mga kaibigan. At ating tutunghayan ang ating susunod na balita dito po sa ating balitang lokal sa ating Good Morning Bicolandia. Magayon Festival ngayong 2025 pinagpaliban dahil sa national and local elections. Ang detalye mula kay Paul Hapin. Radyo Pilipinas, report. Ipagpapaliban ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang Magayon Festival ngayong taon na nakatakda sanang isagawa sa May 15 hanggang 31. Sa panayam ng Albay Provincial Information Office kay Provincial Administrator Dr. Cedric Daep, ang naturang desisyon ay bilang pagsunod aniya sa ipinapatupad na election ban kaugnay ng May 12 midterm elections. Ang naturang desisyon ay base na rin sa naging resulta ng isinagawang pagpupulong ng mga kawani ng lalawigan ng Albay kasama ang COMELEC, abogadong representante ng COMELEC, Provincial Budget Officer, Provincial Accountant, Provincial Administrator, Provincial Tourism, Culture and Arts Office, Provincial Planning and Development Office at iba pang mga opisyal. Aniya, kailangan protektahan ng probinsya ng Albay na hindi magkaroon ng mga paglabag sa patakaran ng eleksyon sa pagdiriwang ng naturang aktibidad para mapanatili ang maayos na imahe ng probinsya. Nakasaad sa COMELEC Resolution No. 11060 na nagbabawal sa paggamit ng pondo ng gobyerno para sa mga aktibidad na maaaring makaapekto sa desisyon ng mga botante mula March 8 hanggang May 11. Ang pondong nakalaan sa Magayon Festival ay gagamitin sa pagpapaganda at paglalagay ng mga ilaw sa Linion Hill maging sa iba pang tourism activities ng probinsya sakaling hindi matuloy ang mga plano para sa naturang festival. Sa kabila nito, sinabi ni Dr. Daep na tuloy pa rin ang isasagawang pagpaplano kung paano ipagpapatuloy ang Magayon Festival. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. At sa iba pang balita, Tabaco City binuksan ang bike lanes at walk paths para sa aktibong transportasyon. Pakinggan natin ang buong ulat mula kay Emmanuel Bongkodin. Radyo Pilipinas, report. Formal nang binuksan ng Department of Health Bicol Center for Health Development or DOH Bicol CHD at ng pamahalaang lungsod ng Tabaco ang mga bike lane at walk path sa lungsod noong February 14, 2025 bilang suporta sa Health Promotion Playbook on Active Transport. Isinagawa ang ribbon cutting ceremony sa bagong itinalagang bike lane sa Tabaco City Bypass Road, Barangay San Vicente, na dinaluhan ni na Tabaco City Mayor Shelo Burselagman, City Health Officer Dr. Odwin Azada at iba pang opisyal mula sa DOH Bicol CHD at United Tobacco Cyclist Community. Matapos ang inaugurasyon, isang fun bike activity ang isinagawa kung saan 205 cyclists mula sa iba't ibang lungsod ang lumahok. Isang awarding ceremony rin ang ginanap para sa Active Transport Video Making Contest upang hikayatin ng mga Tabakenyo na itaguyod ang mas malusog at aktibong pamumuhay. Sa proyektong ito, muling pinagtibay ng DOH Bicol CHD at LGU Tabaco ang kanilang suporta sa ligtas at epektibong aktibong transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Emmanuel Bongkodin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. Okay, salamat sa iyo, Eman, sa iyong balita na yan. Mga kaibigan, ating tutunghayan ngayon ang ating report mula po sa Philippine National Police Bicol. Tiniyak ng Philippine National Police sa riyon ang halos 99% ng handa ang kanilang hanay para sa darating na midterm elections sa May 12, 2025, katuwang ang iba pang security forces sa rehiyon. Ayon kay Police Brigadier General Andre P. Dizon, Regional Director ng PNP Bicol, matagal nang sinimulan ang mga paghahanda
partikular noong nakaraang taon, upang masiguro na magiging maayos at mapayapa ang eleksyon. Nakatuon na niya ang kanilang operasyon sa law enforcement and crime prevention. Sa unang yugto ng checkpoint operations ng PNP Bicol, 17 katao ang naaresto at 17 armas naman ang nakumpisda dahil sa paglabag sa gun ban. Bukod dito, mahigpit ding binabantayan ng kapulisan ang lugar na maraming tao tulad ng pantalan, terminal, paliparan at iba pang pampublikong lugar. Bahagi rin ng pinaigting na security measures ang bicycle, motor, mobile at foot patrol na nagpapatuloy kahit tuwing Sabado at Linggo. Binigyan din ni Dizon na dapat may direktang supervision ang bawat station commander sa kanilang mga tauhan upang matyak ang kaayusan at security ng publiko. Nagdagdag niya nakatuon ang kampanya ng PNP sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing ligtas ang bawat pamilyang Pilipino sa lansangan kahit sa gabi. Ito rin ay alinsunod sa direktiba ni PNP Chief Romel Francisco Marbel na tiyaking mataas ang kumpiyansa ng publiko sa serbisyo ng kapulisan. Samantala, nabawasan na rin ang bilang ng election areas of concern sa riyon batay ito sa pinagsanib na validation ng Armed Forces of the Philippines, National Intelligence Coordinating Agency o NICA at PNP. Tanging isang lugar sa lalawigan ng Masbate ang nananatiling nasa kategoryang ito. Kinagalak naman ni Dizon na batay sa kasalukuyang intelligence reports, walang politikong may private armed group o PAG sa rehiyon. Umaasa siya na mananatiling payapa at ligtas ang buong proseso hanggang sa election day. At sa iba pang balitang lokal, nasunugang pamilya sa Labo, Camarines Norte nakatanggap ng agarang tulong mula sa Department of Social Welfare and Development Bicol. Ang detalye ng balita pakinggan natin mula kay Paul Hapin. Radyo Pilipinas, report. Agad na nagpaabot ng tulong ang DSWD Bicol sa isang pamilya na wala ng tirahan matapos masunog ang kanilang bahay sa Barangay Bagakay, Labo, Camarines Norte noong February 18. Ayon sa Disaster Response Management Division ng ahensya, 7 miyembro ng pamilya ang naapektuhan at halos walang naisalbang gamit. Dahil dito, nagbigay ang ahensya ng family food packs, hygiene kits, kitchen kit, sleeping kit at iba pang pangunahing pangangailangan na nagkakahalaga ng mahigit 10,000 pesos. Bukod dito, sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS program, makakatanggap rin ang pamilya ng 10,000 pesos na financial assistance upang makatulong sa kanilang muling pagbangon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. Department of Agriculture Bicol lumagdang ng kasunduan para sa pag-unlad ng agri-fisheries sa rehiyon. Ang buong ulat mula kay Emmanuel Bongkodin. Okay, antayin natin yung report ni Emmanuel para po dito sa ating Ulat Agrikultura, Ulat Agri, Gary. Samantala, para naman sa palitan ng piso kontra dolyar, ngayong araw, tumaas ang halaga ng dolyar laban sa piso ngayong February 21. Batay sa datos ng Bankers Association of the Philippines, ang palitan ng piso kontra dolyar ay nagsara sa 57 peso. Mas mataas kumpara sa nauna nitong naitala. Ayon sa mga eksperto, ang paggalaw ng palitan ay maaaring maiugnay sa mga kaganapan sa pandaigdigang merkado at patakaran ng gobyerno sa pananalapi. Pinapayuhan ng publiko, lalo na ang mga negosyante at OFW, na manatiling updated sa pagbabago ng exchange rate. Ayan, so Gary, yun ang ating balita sa palitan ng piso at dolyar. So abangan natin, ready na Gary si... Okay, balikan natin, nandito na si Eman sa kanyang Ulat Agri. Radyo Pilipinas, report. Nilagdaan ng Department of Agriculture Bicol ang Memorandum of Agreement kasama ang Central Bicol State University of Agriculture or CBSUA at Department of Labor and Employment. Gayon din ang Memorandum of Understanding sa mga sektor na agri-fishery research para sa pagpapaunlad ng agrikultura at pangingisda sa rehiyon noong February 18, 2025. Ayon kay DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla, layunin ng kasunduan na itaguyod ang pangmatagalang pag-unlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan. Kabilang sa kasunduan ng teknikal na suporta ng CBSUA sa DA Bicol
para sa ISO 14001-2015 Environmental Management Systems, certification at ang pagpapatupad ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers or TUPAD collaboration project ng DOLE. Samantala, isinagawa rin ng paglada ng Pledge of Commitment ng Bicol Agriculture and Fisheries Resources, Research and Extension Development Network upang higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Emmanuel Bongkodin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. Patuloy ang maigting na kampanya ng Police Regional Office 5 laban sa illegal na droga. Sa kanilang Daily Accomplishment Report nitong February 19 o nitong Martes, isinagawa ang 7 matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 9 na suspect. Nakumpiska rin ang 2 gramo ng marijuana at mahigit 500 gramo ng shabu na may kabuuang halagang 3,836,123 pesos. Nananawagan ng Police Regional Office 5 sa publiko na patuloy na makipagtulungan sa otoridad upang masugpo ang problema ng iligal na droga at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyong Bicol. Ayan, salamat Gary sa iyong policy report mga kaibigan. Well, sa ating balitang nasyonal sa oras na ito ay may kaugnayan ito sa pagsisiguro ni Pangulong Marcos itong sa Armed Forces of the Philippines ang pagdaraos ng may payapa, credible at maayos na eleksyon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines na tugunan ang expectation ng publiko at siguruhin ang isang mapayapa, credible at maayos na midterm election sa May 12. Sa off-taking ng mga bagong promote na general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines and Foreign Free Commission Training Institution, itong FPCTI sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na panibagong pagkakataon ito upang siguruhin ang integridad ng eleksyon at demokrasya ng bansa. Bilang isang nasyon na binibigyang halaga ang karapatang makaboto, malakian niya ang inaasahan ng mga Pilipino sa pamahalaan para pagtitiyak na maayos na maidaraos ang halalan sa Mayo. Sabi ng Pangulo, hindi dapat biguin ng Armed Forces of the Philippines ang publiko. Sabi pa niya, ang bagong promote na military officials at training graduates ay dapat magsilbing halimbawa ng pagiging isang bagong Pilipino na anya ay mahalang bansa, disiplinado at committed sa pagsusulong na makakabuti sa mas nakakarami. At para sa ating ulat panahon, shearline at amihan magdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Ang buong detalye ng balita, pakinggan natin mula kay Emmanuel Bongkodin. Radyo Pilipinas, report. Asahan ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula, Quezon, Davao Oriental, dulot ng shearline. Posible ang pagbaha at pagguho ng lupa, bunsod ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Samantala, makakaranas din ng katulad na lagay ng panahon ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil sa epekto ng easterlies. Sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, nalalabing bahagi ng Calabarzon at Aurora, inaasahan ng maulap na kalangitan na may pag-ulan dahil sa amihan na maaari ring magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Bahagyang maulap naman ang natitirang bahagi ng Luzon at Mindanao na may panakanakang pag-ulan. Samantala, may malakas na hangin at maalon na karagatan sa hilaga at silangang bahagi ng Luzon, kaya't pinag-iingat ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat. Para sa Bagong Pilipinas, Emmanuel Bongkodin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Okay, salamat sa iyo, Eman, sa iyong balitang o weather report. Grabe po ang ulan, malakas ang ulan natin dahil dito sa effect pa rin ng shearline. So mag-ingat, karamihan Gary, ilang school na yon yung nag-suspend ng kanilang face-to-face classes as of yesterday. So talagang stay safe lang everyone, and kung hindi naman talaga mahalaga, stay put na lang sa inyong mga location sa oras na to. Sa mga estudyante, sila online, and then sa mga opisina naman, maybe may mga wala pa namang suspension of work syempre. So hindi naman po pwedeng mag-suspend tayo ng trabaho.
klase lang, yung face to face lang. So sa oras na to, nasa live, no, nasa phone patch yung ating Bantay Bulkan, ang ating Bantay Bulkan reporter, Feebox, nakapagdala ng 2 rockfall events sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Well, tawagan natin si Paul Hapin sa kanyang ulat. Paul, pasok ka. Radyo Pilipinas Report. Dalawang rockfall events ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras ayon sa kanilang pinakahuling ulat ngayong umaga, February 21. Sa kabila nito, nakataas pa rin ang alert level 1 sa bulkan at naitala din ang mahinang banaog o crater glow, ngunit natatakpan ito ng mga ulap. Nasa 348 na tonelada bawat araw ang ibinugang sulfur dioxide ng bulkan base sa pinakahuling monitoring ng ahensya noong February 17. Nagkapagtala din ng panandali ang pamamaga ang bulkan. Sa kabila nito, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at pagpalipat ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Nagbigay din ng paalala ang ahensya sa publiko na maaaring maganap ang biglaang pagputok ng steam o phreatic explosion sa bulkan o magkaroon ng rockfall mula sa tuktok ng bulkan at maaari ding maganap ang pagdaloy ng lahar kung may matinding pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Salamat sa iyo, Paul, sa iyong Bantay Bulkan. Yan, yan ang regular si Paul. Updated tayo sa events, activities ng Bulkang Mayon. And yan po ang part 1 ng ating program, Gary. Mga balita dito po sa Good Morning Bicolandia. But before that, sa ating part 2 siguro, Gary, pag-usapan ta muna ano na yung mga updates natin. Baka may update pa rin additional doon sa mga LGUs na nag-suspend ng kanilang face-to-face classes. So as of yesterday to, Gary, no, we have Legazpi City, Daraga, Kamalig, Tabaco, Ginubatan, Bakakay, Pulangi, Malilipot, then UWAS, also localized suspension, Santo Domingo, Ligao City, Malinao. Well, siguro later baka malaman natin kasi yesterday, Gary, as you can see, no, mayroon tayong na feedback na may mga tumaas, lalo yung na-post doon somewhere in Rawis, no. Then siguro careful na lang sa mga low-lying areas natin na medyo madaling tumaas because saturated na yung lupa natin ng ulan, tubig ulan. So be careful. Mag-ingat din dito sa leptospirosis, Gary, ngayong panahon, and ano yung mga waterborne diseases, leptospirosis, dengue. Ano pa, Gary? Patuloy din natin pinapayuhan, ma'am, yung mga residente na malapit sa mga river channels para din sa banta ng lahar. Ngayon pa man, makikipag-ugnayan tayo sa Kamalig Municipal Disaster Risk Reduction Management Office para nga bigyan tayo ng ilang impormasyon patungkol dito sa banta ng lahar sa mga river channels, hindi lamang sa bayan ng Kamalig, Albay, gayon din sa lungsod ng Legazpi, Santo Domingo at iba pang mga bayan na nakapalibot sa Bulkang Mayon. Yeah, siguro yung ating news team, follow up na lang yan, Eman, yung effects ng share line, of course, dito sa Absimo, no, of course, doon sa ating OCD, Gary, sa other parts ng Bicol, then kasi ngayon, di ba may events pa tayo yung job fair ng... Yes, Gary. Tuloy-tuloy pa din yung mga aktibidades ngayong araw kahit na malakas po yung ulan na nararanasan dito sa lalawigan ng Albay. Mamaya mga alas 10 ng umaga, magkakaroon ng launching ng Kadiwa ng Pangulo sa Ligao City Pavilion, Ligao City, Albay. Gayon din po, tuloy-tuloy din po ang pagdagsa ng mga job seekers para sa PESO 2025 job fair ng Legazpi City na isasagawa sa Ibalong Centrum for Recreation sa Legazpi City mamayang alas 9 ng umaga. Gayon din, magkakaroon din tayo, ma'am, ng MOA signing for mall voting program na pangungunahan ng Commission on Elections sa isasagawa mamayang alas 2 ng hapon sa SM City, Legazpi. Marami tayong ganing abangan kahit maulan, mga kaibigan, tuloy-tuloy. The show must go on. Nandyan yung inisa-isa na ni Gary yung mga abangan natin dito po sa updates ng Radyo Pilipinas, sa Good Morning Bicolandia, sa iba't ibang program, news update ng Radyo Pilipinas, Albay. So yun muna yung ating part 1. Later, magbabalik tayo sa part 2. Well, nandyan na po yung guest natin, si Dean Adrian Aguilar ng
College of Arts and Letters ng Bicol University. Of course, ito pong si Ma'am Maria Cristina Paulino, ang owner ng Cyborgs Entertainment. Bakit kaya nandito si Miss Lynn? Baka may concert ito. And then yung mga journalism students natin na mag-OJT sa Radyo Pilipinas. So abangan po yan mga kaibigan, ang buong pwersa ng Radyo Pilipinas Albay sa Good Morning Bicolandia. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 9, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Sa pagdiriwang ng 74th anniversary ng DSWD, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilan sa mga bagong inisyatibo ng pamahalaan na inaasang mas magpapadali ng pagtugon sa mga pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. First, the HELPS, the platform that streamlines the application processes for licenses and permits, makes it faster for stakeholders to access DSWD services. Second, the Minors Traveling Abroad system. This system modernizes travel clearance processing for Filipino minors. And lastly, the Pamilya sa Bagong Pilipinas program. This initiative aims to strengthen family development and welfare in every stage of life, recognizing that nurturing households are the cornerstone of a thriving nation. Ayon sa Pangulo, ang mga hakbang na ito ay nagpapakita na ang gobyerno ay nakikinig at handang magbigay ng tulong na angkop sa nagbabagong panahon. Let us build the Bagong Pilipinas, a nation where every citizen has a chance to dream, to strive, to succeed. A country where compassion is not merely a value but a way of life. A Philippines where no one gets left behind. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation. Agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet.
Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts.
sa ating part 2 ng ating Good Morning Bicolandia. Well, maulan na Friday. It's Feb 21. Maraming events but sabi nga, the show must go on. So, nandito yung ating mga panauhin sa ating part 2. But before that, sabi nung anak ko, mama pa shout out naman. There in Metro Manila, my son is there and her wife, of course, my daughter there in Netherlands. So how are you, dear? Miss ko lang kagabi. Medyo nag-story ko. Medyo na-miss ko siya. Anyway, thank you very much. Ito po, no, ang guest natin today. Matagal na itong kasama natin. Ito si Dean A. Well, mga kaibigan, nagsisimula pa lang po ito sa Sir. Kasama na namin po ito sa Radyo Pilipinas before Radyo ng Bayan. At ng Radyo Pilipinas, well, syempre, si Ma'am MJ ang kanyang kasama dito. Isa po sa profesor ng College of Arts and Letters ng Bicol University. Syempre po, ang matagal na nating kasama sa field, no? Lalo pag may mga malaking big events, nandyan lagi si Miss Tin Paulino ng Cyborgs Entertainment. Welcome sa Good Morning Bicolandia. Unahin natin si Sir Dean Adrian Aguilar. Magandang umaga po sa ating lahat sa mga nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Sa ngalan po ng Bicol University, kami po ay nagagalak at andito po kami ngayong umaga dito sa Radyo Pilipinas, Albay. Okay, maraming salamat Sir. Welcome sa Radyo Pilipinas. Si Ma'am, si Ma'am MJ, ang kanyang laging kasama. Yes, magandang umaga din po, Ma'am Nancy, sa lahat po na nakikinig sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga po ulit. Ayan, welcome po ang ating team ng Bicol University College of Arts and Letters. Later makikilala natin sino ba yung kanilang mga OJT students na i-deploy sa Radyo Pilipinas. Of course, kay Miss Tin sa Cyborgs. Miss Tin, kumusta na ang Cyborgs natin? Lagi kami ito nagkikita sa kung ano-anong malalaking events din sa field. How are you? Good morning sa lahat po na nakikinig ngayon. Ma'am Nancy, thank you so much for inviting me. Sobrang malaking privilege po and the experience talagang sobrang kong saya. So, from Cyborg Entertainment, good morning everybody. It's just the beginning. Masabi ko nga matagal na natin itong kasama. Kumbaga, ito na yon, ma-institutionalize na natin yung ating advocacy, kung paano natin ito ginagawa, paano natin mas pang-reach yung ating taong bayan sa mga ginagawa natin for the public. Siguro ngayon, no, Sir, unahin muna natin yung Bicol University kasi matagal na po kayong may OJT student. Can you tell us about this program? Ang internship po or OJT o on-the-job training program na sinasagawa ng Bicol University, matagal na po ito. Bago pa po, kung kami naman po sa kolehiyo ng Arte at Letra, way back mga 1990s pa po. Talagang parte na po ng programa na talagang kasabay ng programa. Ibig pong sabihin, sa curriculum po kasabay na ang internship program. Either nasa third year ng summer o kaya sa last semester ng fourth year ng fourth year ng last leg ng semester, doon nagsasagawa ng internship program. At isabihin po natin ang internship program, ito po ay ang pagbibigay ng oportunidad sa mga estudyante na para ma-practice po nila ang mga knowledge, skills, and attitudes na sabitang mai-practice sa a real world environment. Nasa radyo po, dito po sa pagkakataong ito sa Radyo Pilipinas para ma-feel nila yung real world environment. Ano nga ba talaga ang dapat na andyan dyan na matutunan ng mga estudyante? Kasi sabi po ba natin, hindi lang po lahat ito ay theoretical, kundi practical skills ang kailangang makuha ng estudyante. Pag graduate nila, well-equipped na po sila. Yan po ang programa na sinasabi nating internship or on-the-job training. Yeah, mahalaga yun, Sir. Kumbaga, dito po sa ating ginagawa sa loob ng classroom, ano po yung talagang ikaw as a professor, Dean po, how would it differs, no? Yung natutunan sa classroom sa actual talagang laban. In reality, ito talaga yung totoong laban. Yan po talagang gusto namin talaga matutukan. Na sabi nga namin na ang estudyante ay dapat alam kung ano ang ginagalawan ng industriya na sa kanilang papasukan eventually. Kasi makita natin sa classroom, tuturo kami, meron na po naman kaming, sabi natin, laboratory, may mga pagkakataon na kailangan nilang i-practice ang mga skills. Sa eskwelahan, tinuturo na po kung anong dapat gawin at may
may pagkakataon na kailangan din nilang isagawa yung mga natutunan nila. Pero kapag sa real world environment, paano ito magiging iba? Kasi ito pong sabi natin, yung sabi natin, ito hindi na to graded, kumbaga. No? Ito na ito ng trabaho mo. Na, sabi nga namin dati, yung tipong, hindi na ito yung malilate ka sa klase, kasi may ganito. Hindi ka na pwede yung tipong bukas na lang po ako magsasubmit. Mga ganun. Yung tipong mga ganun. Yun ang pagkakaiba. Kasi pag sa real world, hindi na yun. Kasi performance na po ito yung sabi natin. Kailangan mong gawin kasi ito dapat ang task mo. Ito dapat ang gagawin mo kasi parte na. Responsibility mo yan. Diba pag sabi natin, pag sa classroom pa, andyan dyan yung mga estudyante na yung tipong, sir, late po ako mag-submit, mga ganun mga gagawin. Pwede mo pa kasi mayroon mga excuses pa. Pero sa real world environment, makikitugan natin, kailangan nilang matutunan na yung tipong ito ang dapat nyong gawin. Magkamali ka, you have to be responsible of what you are doing. Yun po. Yeah. Ano po yung dapat baon nila pagdating sa field? Ang baon po dapat nila is number 1 is yung kakayahan. Dapat may skill. In other words, alam po nila kung ano ang dapat nilang gawin. Yung competence, yung qualification, dapat andyan sa'yo. Pangalawa, sabi natin, yung practice mo dapat. Yung kapag practice, ito po ay sinasabi nating practice, ito yung ano ka, yung palagian mo. Sana nga sabi natin, dapat sa media hindi ka nalilate. Dapat palagi on the go ka. That's a mortal sin kapag na-late ka. I remember, Sir Adrian, ng ating dean, alam mo po, si Sir, talagang testimony po. Talagang may testimonial ito si Sir, lalo na sa inauguration and blessing namin siguro. How we go through this, nakarating kami dito. Ito si Sir, no, naalala ko ilang buwan tayo nun, Sir, magkasama almost more than years. More than a year, opo. Magkasama kami dyan pa sa campus ng Bicol University. Nagsisimula pa lang kami. Yan, kasama ko na yan si Dean. Nancy, pag talaga nito, kumbaga, ang journalist kasi, Sir, di ba? Kahit saan pwede. Kahit saan pwede, dapat talagang handang-handa ka makipag, yun ang importante kasi. No? Tapos, ang sabi natin, ang baon pa dapat niya ay yung disiplina. Exactly. Kasi, kaya nga, di ba, dinedevelop sa Bicol University, yung 4 pillars, sasabi natin yung character. Yung character. So, paano ito na paghulma ng tinasabi natin ng tao o ang estudyante, dapat ito ay marunong, mag-adjust. Sabi natin, hindi na po ito. Kasi yung sabi natin, ito po ay yung karakter mo na to. Ikaw na yan. Hindi, yun ang sabi natin, yung mahirap ituro. Di ba? Mahirap. Sir, can you expound on the 4 pillars? Yung sabi natin, ang 4 pillars po, ito po yung scholarship. Ito po yung kakayahan na dapat ikaw ang estudyante. Dapat andyan, tuturuan ko po na magaling ka sa mga academics. Scholarship po yan. Mag-research, mga ganon. Pangalawa po is leadership. Dapat may kakayahan po tayo na tipong mamuno. Tuturuan na ikaw dapat ay leader, isang leader, na tipong titingalain ka ng tao because marunong ka kasi ito ginagawa mo din. Ang pangatlo po ay sinasabi natin ay scholarship, leadership, character po. No? Yung character, ito yung sabi natin na dapat na sangkatauhan na mahulma ang pagkatao mo. Lalo ngayon, sinasabi natin sa university, kailangan na tipong may sa humanity. So, ito yung makatao ka, tipong maka-Diyos, makakalikasan, lahat ng mga character building po. Importante po yun. At yung panghuli po, sabi natin, ay yung service. Kailangan talagang willing po ang estudyante na sabi natin, yung serbisyo sa tao na tipong willing ka, magsakripisyo sa taong bayan, sa publiko, yun po ang sabi natin ng yung 4 pillars na tinuturo sa Bicol University. Ayun, tandaan natin yun, Gary, no? Ang aking sir, mga garo na monopolize na po ng Bicol University yung tao dito. So, no wonder talaga proud to be BUNU. Tama, sir? Yes po. Ayun. So, tama po yun, yung 4 pillars na sinasabi ni Dean. Siguro si Ma'am MJ, baka may gustong idagdag. Madam, please. Pagdating po sa sinabi ni Dean kanina dun sa 4 pillars ng Bicol University, alam naman po natin pag sinabing Bicol University graduate, talagang magagaling. So, sa OJT or sa internship po, masasabi kong talagang hinuhulma na maging mas magaling pa ang ating mga graduates. So, yung mga nag-i-internship po, katulad dun sa Cyborg Entertainment, sa ibang industriya, masasabi ko po pag sinabing Bicol University, talagang magaling. Yun po ang Pagdating naman po dun sa 4 pillars, character,
I think sa loob pa lang po ng classroom, hinuhuna natin yun na dapat ang mga graduates or yung mga estudyante natin, dapat tama po yung sinabi ni Dean, disiplina, yung ethical standards na sinusunod natin. Idadagdag ko lang po na bago po kasi kami mag-deploy talaga ng mga estudyante, may seminar muna po kaming ginagawa. Para po matuto sila kung ano po yung dapat nilang gagawin sa loob ng 2 hanggang 3 buwan sa pag-OJT nila. In terms naman po of service, alam naman po natin na pag sinabi niyo pong ng Bicol University, talagang trabaho. Talagang pinagtatrabahuhan naman po nila kung ano naman po. And at the same time, yung leadership skills po nila, well, hindi lang naman din po sa classroom natututunan yun. So, kahit sa labas ng classroom, makikita mo pag Bicol University, talagang alam nyo pong meron silang skill, leadership skill. Yeah, the premier institution university in this part of Southern Luzon. In fact, sabi nga po ng ibang industry, Bicol University lang po kinukuha nila. Especially dito sa Albay. Tama yun, ma'am. Sabi ko nga kami din dito sa Radyo Pilipinas, mukhang ilan na kayo dito galing. Coming soon pa siguro, additional. Babalikan po natin si Dean, saka si Ma'am MJ. Ang ating munang another partner, si Ma'am Tin Paulino, ang owner ng Cyborgs Entertainment. Can you tell us also, Ms. Tin, paano ba natin to, kumbaga yung partnership natin, lalo na po dito matulungan natin yung mga estudyante ng Bicol University, ano bang role dito ng Cyborgs? Okay, so I would really agree sa lahat ng sinabi ni Ma'am MJ and then ni Sir A. Kasi ever since po, Ma'am, I've been teaching for free. Community service ko na nga, sir, di ba? Nasa BU talaga. Okay. Kasi yung sinabi nga po ni Sir A na iba yung classroom type sa field, sa pagiging practical. Ngayon, pag nasa labas na po sila, ma'am, makikita mo kung ano na yung mga potential na mga bata. Exactly. And my role here is to really help them know kung ano yung nagiging nila passion. Kasi dun ko ine-extract muna kung saan sila passionate. Tapos tsaka lumalabas ng natural yung kanilang mga leadership, yun na nga yung skill nila. Kasi syempre sa una pa lang yan mahiyain. So talagang and sabi nga ni Sir A, hindi na to talagang classroom na may right or wrong. We are all dealing with real clients already. So, you see my risk here also, ma'am, that, I am involving students carrying my name also and my reputation. But then, I'm giving it like 101% na trust sa mga bata because I believe na kaya nila yan. So, paano natin malalaman na kaya nila yan kung hindi natin susubukan? So, siguro yung mga classroom namin, once, twice lang kami magkikita, the rest, field na po kami. So, doon talaga sila natututo, ma'am. And the rest, I am very happy to know nga yung iba, may sarili na silang kumpanya, whether photo or video, yung iba nasa ganito ng company, ganyan. Because, the recommendations that I give also to the companies that they wanted to enter after graduating and the experience po talaga, tinatanong ko sila kung ano yung nakukuha nila. So, yun po, ma'am. Makikita natin talaga yung full potential ng mga batang ito. Agree. Opo. Ngayon nga, sabi ko na nandiyan ang Bicol University. Of course, syempre, iba din na, kumbaga, ibang platform yung Cyborgs. Kami po sa Radyo Pilipinas. Kumbaga, multi-exposure ng ating mga estudyante nito. More sila magkakaroon ng knowledge and yung wisdom nila, na ano ba talaga yung actual sa klase, yung knowledge nila nakuha sa school, sa classroom, and daw yung actual application nila sa field. Ito na po yun. So, mararamdaman natin pag ganitong masama yung panahon, anong pwede natin gawin. Kumbaga, we can adapt. We can really adapt yung resiliency, we can adapt. And then yung 4 pillars na sinasabi niyo po, Sir A, Ma'am MJ, yun talaga dapat ma-develop natin sa ating mga estudyante. Lalo na doon sa hindi lang audience natin nakikinig. Ito talaga yung dapat ngayon sa ating kabataan because syempre kami tatanda na rin kami dito. Kaya nasusunod dito sa Radyo Pilipinas. It's a government media, an institution talaga na, kapag ka nasa gobyerno ka, we can say na this is an institution na really more on professionals talaga po yung nagtatrabaho dito.
Ayun. So, stepping stone na po nila to if they wants to say sa Radyo Pilipinas perhaps or other government agencies or abroad. Maraming opportunities po magbubukas. Kailangan lang po ma-equip natin itong mga batang ito. Ayun, maraming salamat. Siguro sir, balikan natin po yung internship natin. For now, ilan ho ba yung estudyante na dapat nakadeploy or na-deploy na po yung iba? Sa ngayon po, kasi itong tatlong programa ng broadcasting, ng Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Arts in Journalism. Ito pong tatlong programa ng College of Arts and Letters, ang sa ngayon ay nagkakaroon ng OJT. Ito po ay, we have this what we call the Host Training Institution or mga HTEs, mga entity. Marami po kaming ka-MOA, ka-Memorandum of Agreement, na tipong dinideploy kung saan mga organization. Ngayon nasa 300 plus na mga estudyante ang deploy sa iba-iba. Ang iba po ay sa Metro Manila kasi sinasabi po namin ito ay kung saan ba ang estudyante sa tingin niya ay magkakaroon siya ng mas matitrain pang masyado yung kanyang kakayahan. Kasi we give them options. Ang dami pong pinagpagpilian kasi una sabi particular po dito siyempre kailangan din ng finances. Kasi pwede kang mag-training sa Manila pero may kaakibat yan na gastos. Gusto mo ba doon or dito sa Bicol pero sabi natin equal ang opportunity. Pero nasa sa estudyante na pipili kasi we give them list of mga partners. Pipili po sila doon. Tapos kung saan ang gusto nila. Ang iba naman, may kanya-kanyang sabi natin qualifications ng screening ng mga organizations. Mag-i-screen sila, pipili sila. Kailangan nilang 5, 10, mga ganon. So, kanya-kanya po yan. So, sabi namin is na ang dami naming mga ino-offer ng mga organizations. Pipili ang estudyante. So, kung wala pong problema sa organization kasi ang dami pong organization naka-partner ng Bicol University. At kailangan nilang magkaroon ng or matrain minimum po kasi is 300 hours. 300 hours ng OJT sa last semester. Sir, 300 plus na OJT students for now nakadeploy na yung iba for deployment. Mga ilang HTS po yung inyong partners aside sa amin sa Radyo Pilipinas and kay Miss Tin? Sa ngayon, sa communication, Ma'am NJ? Sa communication po, sa latest count ko po nasa 17. Okay. Ang dineploy ko po is nasa 30 nasa 61. 61 students. Opo. Sa communications lang po. When we say communication, what does it mean? Mga ano po siyang entity? Kasi tatlo pong department ang nakadeploy ngayon. Journalism, broadcasting, at communication. Ang communication po kasi, hindi po kami limitado. Unlike sa dalawang programs po, medyo limitado sila sa media lang. Ang communication po kasi pwede po kaming mag-deploy sa events, katulad ng kay Miss Tin. Pwede din po kami mag-deploy sa public relations companies. May mga partner po tayo sa Manila. Pwede din po kami mag-deploy sa sa mga networks. Meron po tayong mga partner din na networks. Yun po yung pinaka namin sa communication. So 17 sa latest count ko po, nationwide and local po. 17 HTS 17 and students 61. 61 marami. So mga 300 plus na po ito. So siguro isa na lang na tanong natin doon sa mga kumusta naman sir assessment natin pagkatapos ng OJT in the past, parang comparatively speaking, kumusta yung naging performance nila in terms of assessment? Ano ba nakuha nila? Ano bang takeaway nila dito sa OJT na ginawa nila? Ang kagandahan po nito kasi palagi naman po may monitoring scheme talaga ang mga coordinators. Kada isang programa, kung broadcasting, journalism, and communication, may naka-assign po dyan na coordinator. Pag may naka-assign na coordinator, may nagmo-monitor po yan at saka magre-report pagkatapos kung ano ba ang natutunan ng estudyante. So may feedbacking naman po talaga kami ginagawa nang sabi namin na ito nakakatuwa at karamihan po ito ay nakukuha. Ang nakukuha right after ng OJT, no, or in other words, na-absorb kasi nagpakitang gilas kung nagpanggaling. Kaya ang karamihan po ay, ang iba ay napopromisahan na tipo maghintay ka muna ng mga ganito kasi makukunin ka na. Pero yung mga potentials na ando doon, yung kagandahan na karamihan na nakukuha ng mga estudyante paggaling sa... Kaya kami po ay nag-revise ng curriculum doon na tipong ilinagay namin sa last part.
last part, in other words, ito na lang ang pupunin niya sa silang semestre ng OJT. Tapos na siyang lahat academics, si OJT na lang tatapusin o gugugulin niya. Kaya, ang sabi namin noon, kasi yung problema ng mga dati, ito po ay yung nasa third year pa lang papasok sila sa fourth year. Pero nung re-revise namin ng curriculum, linagay namin sa last semester. Para kung yun nga po, nasabi na promesahan, na absorb na, automatic, pwede na sila magtrabaho, pwede na sila mag-work sa real. Karamihan po at natutuwa nga kami sa mag-journalism, mag-broadcasting, mag-communication. Karamihan ng feedback every year, napakatapos ng mga OJTs as feedback and assessment, natutuwa kami sa mga host training institutions at mga partner na tipong nabibigyan ng pagkakataon na na-absorb na ito. So sabi namin, talaga nagpapakitang gilas. And yun ang tipong sabi namin, ito yung mga estudyante na tipong sabi natin, they are competent and qualified eventually ready sa real world. Kaya nga sabi namin, maganda po itong pagkakataon na ito na yung tulong din ng mga host training institutions sa mga ito. Kaya kami po ay nagpapasalamat talaga sa mga HTs. Maganda yun, sir, na-absorb. Na-absorb. Yun po ang maganda, na-absorb sila. So maganda po itong, ibig sabihin, talagang basta biyuin nyo, Uragon. Yan. Yeah, quality talaga. So pag sinabi natin, yun na po, na-absorb sila. Kami nga po sa Radyo Pilipinas, ilam na po na-absorb namin. So ang daming potential natin, sir, ng mga graduates ng Bicol University. So siguro, Miss Tin, ikaw ilang na ba na-absorb sa cyborgs? Oo. Ang dami ko na-train. Actually, yung events kasi, I am teaching them na yung hindi lang sila sa box. Exactly. So they work outside the box. So makikita mo talaga na eto pala. So aside from marunong siya sa photography, magaling pa pala siya sa ganito, sa ganyan. Natutuwa ako, ma'am. So yun nga yung sinasabi ni Sir A na yung mga bata na ilalabas at nagpapakitang gilas tuloy. So doon makikita mo talaga na etong bata may future to, may potential to. So talagang happy ako, and may I just add na yung BU talaga kasi sabi mo nga yung term mo is really rugged. Gusto sabihin strike anywhere sila. Kung anong ipagawa mo talaga, willing to learn lahat. So yun ang maganda po sa kanila. So that's why ever since very close sa akin, sa puso ko talaga yung BU. And then I really wanted na i-share man kung whatever na pwede nilang ma-learn sa akin po. Yung maganda po ito, mga kaibigan. Sabi nga po namin sa Radyo Pilipinas Albay, marami kaming hinuhulma, kumbaga pinaplano na programs, hindi lang po sa loob ng studio, kundi sa labas, na may involve natin yung ating mga estudyante, may involve natin yung ating mga partners sa academe, of course, Bicol University, private partners, si Ms. Tin Paulino. Ito po ay talaga engaged sa mga public service na outreach na kumbaga behind the scene lang, no, nandyan lagi. So anyway, mga kaibigan, siguro yun po, continuing po itong partnership na to, yung mga estudyante natin, baka si Eman, yung ating coordinator, sir, isa din to sa nirecommend natin ng ating Dean, Sir A, si Emmanuel Bongcadin, from, yan si Paul, taga BU yan, Paul Hapin, si Gary Carcarillo, taga Bicol University, syempre ang aking head ng engineering, so Sir Sam, may taga-BU rin yan na estudyante. IT yata nagtapos na rin na sa Metro Manila na. So ngayon siguro pwede na natin papasukin na Eman, yung ating mga OJT students na pwede natin ipakilala. Yes, Gary, please. Pakilala natin sa ating audience. So for now, social media muna kami, sir, but perhaps by abangan po natin yung terrestrial broadcast ng Radyo Pilipinas by July. So siguro po makikita natin yung transformation, yung transition ng Radyo Pilipinas from social media patungo tayo sa terrestrial. Mas malawak po yung reach natin. So yun. So we need your partnership, we need your help, we need your support with this. So okay, Eman, please. Ito yung aking sir na ikaw na ako ang mag-ano dyan sa mga yan, nako, may mga pwede pa pala tayo ditong pang-kandidata. Yan, paupuin mo na. Ano, nakatayo na lang ba sila? Likod na. Hindi, ayan, dito. Ayan, sige, nasa likod ko na sila. O, tumayo na lang ako dito siguro. Yan, ipapakilala natin. Eman, ipakilala mo na sila isa-isa, Eman, kasi mas kilala mo sila. Yung ating mga OJT students who are here now. Ito po yung e-deploy. Soon, kailan sila nakaschedule na ma-deploy natin, Eman?
by Monday. Kapag kompleto na daw yung requirements, uy, nako, may mga muse na kami kapag may sports competition representing Radyo Pilipinas. Yun, pwede bang maano natin, JM, yung camera natin para makita yung ating, paano ba to? Di ko, nako, ang tanggad nila. Ayan, yan. Ito po, ikaw na Eman, magpakilala sa kanila. Bawat isa magpapakilala kung sino. So dito na lang, tabihan ko na, angat ko na lang yung ating microphone. Okay, thank you very much. So, sabi ko nga, adaptation. So, ito ngayon, nandito yung aking in-charge sa OJTs, si Emmanuel Bongcadin. Eman, can you introduce our OJTs now? Good morning, Bicolanja. Ito po yung mga interns from Bicol University College of Arts and Letters na mag-spend ng 300 hours of internship dito po sa Radyo Pilipinas Albay. So, from the Bachelor of Arts in Journalism 4B, si Rona Dane Regualos. Nako, ito mga pretty girls pala tong OJT ko. Miss Rona, pakilala ka na, dear. Hi po, ako po si... hawakan mo na lang. Yan. Hi po, ako po si Rona Dane Regualos from AB Journalism 4B. Yan, i-greet mo na yung parents mo. Nakikinig sila siguro. Hello po dyan kay Mommy Bean na if you're watching. Your friends. Okay, next, Eman. Next is Maria Angel S. Gabrilio. This one. Hawakan nyo lang. Good morning, Bicolanja. I am Maria Angeli S. Gabrilio, fourth year BA Journalism student of Bicol University. Ayun, talagang mga pambado to. Next, Eman. Next is Nel Rose Faye Mapagdalita. So, hello po. Ako po si Nel Rose Faye Mapagdalita. Journalism student from Bicol University. Ayun, Eman, next. Next is Denise Keith Madildar. Denise, yan, naka-red. Paborito mo ang red. Marhay na aga, Bicolanja. I am Denise Kate and Madilar at your service. Titiktok itong mga batang ito. Next is Princess Venus Daria. Princess. Magandang umaga, Bicolanja. Ako po si Princess Venus from Bicol University 4B Journalism. Titiktok na itong mga batang ito. Next is Diana Luis Mendez. Diane. Good morning, mga ka-Radyo Pilipinas Albay. I'm Diana Luis Mendez, fourth year student from journalism. Shoutout ko lang po yung mga family ko and friends dyan. Mendez and Ahero family sa Taysan. Shoutout po sa inyo. Ayun. I-follow nyo po yung Radyo Pilipinas Albay and Radyo Pilipinas. Next one. And also, the intern from Cyborg Productions in collaboration with the Radyo Pilipinas Albay, Almira Joyce Nieva. Good morning, I'm Almira Joyce Nieva from BA Communication. And also, meron pa po tayong dalawa po pong interns na from the Cyborg Production, si Rhea Tugbo and V. Marie Manalo. Ayun. Abangan nyo po sila sa Radyo Pilipinas and Cyborgs. Marami ka mong matututunan dito. Nako, edi-deploy kayo namin at the end of the day. Sulit na sulit ang natutunan nyo po sa Radyo Pilipinas. Well, konti siguro lang, BOS, baka may isa tayong plug dyan. Babalik po tayo sa ating guest. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, singing yours in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ang 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Sa pagdiriwang ng 74th anniversary ng DSWD, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilan sa mga bagong inisyatibo ng pamahalaan na inaasang mas magpapadali ng pagtugon sa mga pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. First, the HELPS, the platform that streamlines the application processes for licenses and permits, makes it faster for stakeholders to access DSWD services. Second, the Minors Traveling Abroad system. This system modernizes travel clearance processing for Filipino minors. And lastly, the Pamilya sa Bagong Pilipinas program. This initiative aims to strengthen family development and welfare in every stage of life, recognizing that nurturing households are the cornerstone of a thriving nation. Ayon sa Pangulo, ang mga hakbang na ito ay nagpapakita na ang gobyerno ay nakikinig at handang magbigay ng tulong na angkop sa nagbabagong panahon. Let us build the Bagong Pilipinas, a nation where every citizen has a chance to dream, to strive, to succeed. A country where compassion is not merely a value but a way of life. A Philippines where no one gets left behind. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Thank you very much. Salamat po sa ating technical team sa pamumuno ng ating BOS, Sir Sammy Balendan. At nabalik tayo sa ating last part na garing bilis ng oras ng ating Good Morning Bicolanja. Okay? So balikan natin siguro konting sa ating guest today, si Sir A, si Ma'am MJ, and si Ma'am Dean. Siguro final greetings or message sa ating mga kababayan before tayo mag-close sa ating program. Kami po ay nagpapasalamat sa ngalan po ng Bicol University College of Arts and Letters. Kami po ay talaga malugod na nagpapasalamat sa Radyo Pilipinas
na pag-imbita po at parte ng OJT, sabi nating host training institution, at kami po ay talagang bukas po, sabi namin, ng pagtanggap ninyo sa kaming mga estudyante na willing pong i-train ng aming estudyante. So po, lahat naman po ito ay siyempre sabi nating public service. Kami po ay sa Bicol University ay in the service of humanity din. At ang kami naman po ay lubos na nagpapasalamat sa Radyo Pilipinas, sa Philippine Broadcasting Service, sa lahat po ng bumubuo nito sa aming pag-imbita at pag-accommodate ng mga estudyante. Salamat. Ito po ay sana'y patuloy pa pong ang ating ugnayan na mas lalo pang tumagal. Sir, we will seal a forever partnership. Yes po. Hanggang hindi si Sisil natin yun. Opo. Kami po talaga na matagal na ni Ma'am Nancy magkasama. Kasama yung Sir Sammy Valindan. So marami pong salamat sa lahat at sa buong nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Thank you, Sir A. Ma'am MJ. Opo, in behalf of the Communications Department po ng College of Arts and Letters, malugod po ako nagpapasalamat sa Radyo Pilipinas, sa Cyborg Entertainment at sa lahat po ng partner HTEs po ng college sa pagtanggap at sa pagtulong sa amin na hulmahin. Talagang hulma, no? Yeah. Paghulma ng aming mga would-be graduates at yung mga graduates po natin, sabi nga po ni Sir A, andito na si Eman, andito din po si Gary, si JM, si Paul. Opo. Salamat, maraming salamat po sa pagbibigay ng oportunidad sa kanila na makapagtrabaho sa radyo at makapagtrabaho ng nauukol sa kanilang kakayahan. Nauukol din po sa kanilang yung pinag-graduatean po nila. Okay. Maraming salamat, ma'am. It's our pleasure na ma-host po. Sabi ko nga, nanay na ako ng mga ito. Okay, Ma'am Tin. Thank you po sa Cyborgs Entertainment. Ma'am Nancy at sa Radyo Pilipinas, maraming salamat sa opportunity also. And I'm always here to collaborate with you. And syempre, gawin natin ang lahat para itong mga estudyante matuto at syempre mahanap din nila kung saan sila yung strength ba at kung ano yung talagang magiging future nila sa ganitong field. So at the same time, thank you Sir A and Ma'am MJ for trusting Cyborg Entertainment once again together with my very good friend Ma'am Nancy. Salamat po, and Radyo Pilipinas staff. Salamat po at sa mga nakikinig ngayon. So more of us in the future. Thank you po. Maraming salamat. Sabi ko nga po, simula pa lang ito ng aming commitment, ng aming mga ganitong partnership, pagpapalawak. Sabi ko nga, more pa, abangan po ninyo itong government media under PCO, Radyo Pilipinas. So yun. So mamaya, babalik po tayo sa last portion and then may konti tayong seremonya po siguro after ng ating program. Thank you so much sa ating mga guests. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet.
brings back good old memories at the same time creating new ones with the new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ayan, good morning Bicolandia. Sa huling bahagi ng programa natin ngayong umaga, nagbigay paalala ang Civil Service Commission Bicol para sa nalalapit na March 2, 2025 Career Service Exam Pen and Paper Test. Paalala ng Civil Service Commission, be on time at pumunta sa testing venue ng alas 6 ng umaga dahil isasara po ang mga gate ng testing venue eksaktong 7:45 in the morning. Gayon din po ang pagsusuot ng mga proper attire at i-check ang inyong mga personal information. Gayon din ang mga bagay na dapat dalhin sa examination day. Katulad na lamang ng black ballpen, valid ID. Gayon din hinihikayat ang mga examinees na magdala ng tubig at makakaing snack. Yun po ang ating paalala mula sa Civil Service Commission Bicol. Okay, huwag niyo kakalimutan yon, yung reminder na yon from Civil Service Commission. So Gary, more or less, baka may babatiin ka Gary, audience natin, listeners natin, please support and follow Radyo Pilipinas Albay page. And then soon, yung terrestrial broadcast po ng Radyo Pilipinas. So ngayon, maraming salamat sa ating mga partners. And anong class report na yan? Papa-shoutout tayo si... Ayan, good morning pala sa ating kaibigan RPIO ng Camp General Simeon Ola. So proud of you, Ms. Teen, for helping students through OJT, bring out the best in them. Thank you from Cyborgs. Saan galing kay Miss? Ayan, thank you very much, Ms. Teen. So, Mamalu, ang ating RPIO, thank you very much, nandyan lagi. And by the way, yes, sa Monday, meron kaming MOA signing sa mga nakalist ng priority government agencies. Kasama po yung BU doon. So, Ms. Tin, hopefully maka-join ka. Then, sa atin soon naman. Then, si Gary bahala doon. Siguro on Monday, malaman natin yung details. Of course, the Bicol State Media, the Philippine Information Agency, the Philippine News Agency, sa PIA, si Madam RD Lisel Makatangay, and then sa Philippine News Agency, si Ms. Connie Kalipay, the Bicol State Media, Radyo Pilipinas Albay, Radyo Pilipinas Naga, and then Verac. Of course, yung lahat naman natin kaibigan sa media, Gary, both sa private na partners natin. So, paano may flash report pa si Paul? So, before tayo na magpaalam, Paul, ano yun? Ano, pwede na ba si Paul? Okay, Paul. Okay, Paul, ano yun? So, balikan natin mga kaibigan, sadali lang bago tayo magpaalam dito. Siguro si Sherline to, ma'am, no? Paul, can you... Okay, anong update ng report natin ni Paul? Sige, Paul. Ano yung flash report natin ni Paul from the field? Yes. Yes, Paul, please. Institute of Volcanology and Seismology nakapagtala ng magnitude 3.6 na lindol sa Catanduanes. At sa base nga sa pinakahuling ulat nila na inilabas ngayon, yan lamang ang epicenter ng lindol ay nasa 13.49 degrees north, 125.11 degrees east, at nasa 82 kilometers sa east of Baras, Catanduanes. At ito ay tectonic plate at wala namang naitalang or wala namang inaasahang damage at aftershocks ayon sa FIVOX. At yan ang pinakahuling ulat para sa Bagong Pilipinas, Paul Apin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Okay. Salamat, Paul. Yan ang mga gagawin natin mga estudyante pag nasa field sila, no? Flash report agad. Kami breaking agad yan pag nagbe-break kami sa Manila. Yun, ganun po yan. So, marami tayong aabagan mga kaibigan. So, maraming salamat po sa iyong flash report. Muli po, ito si Gary Carl Carillo. Okay, maraming salamat mga kaibigan. Muli po sa Tuesday.
sa ating Good Morning, Bicolandia! We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas,